Sa unang araw sa eskwelahan, isang kaawa-awang batang lalaki nga ang pinalayas at kinik-out sa school dahil lamang sa maitim niyang kulay ng balat. Pero nang makilala nila kung sino ang batang lalaki na ito, ay isang mapait na pagsisisi ang kanilang naramdaman. Sa isang maaraw na umaga, ang batang si Thomas ay nagising na merong malaking ngiti sa kanyang mukha. Talaga namang excited na siya para sa unang araw niya sa kanyang panibagong eskwelahan. Napatalon pa nga siya sa kanyang kama habang nanggigigil na siyang maghanda at harapin ang panibagong yugto ng kanyang buhay. "Anak, gising ka na ba?" Tanong ng babaeng si Jacqueline, ang kanyang nanay na may hinang kumakatok mula sa kwarto ng kanyang anak. "Gising na po ako, mama. Hindi na po ako makapaghintay na pumunta sa school." Habang naghahanda nga ang bata, ang kanyang nanay naman ay isinasaayos ang kanyang lunchbox na mayroong masasarap na mga pagkain, juice at isang healthy snacks. Ang bata na nasa loob pa rin ng kanyang kwarto ay nagsuot na ng isang magandang outfit na kanyang napili. Habang tinitignan niya ang kanyang sarili sa salamin sa kanyang harapan, sinuklay niya na ang kanyang buhok at nagbaon ng isang malaking ngiti habang nakatitig siya sa refleksyon ng kanyang sarili at tuwang-tuwa. Pakiramdam niya ay handa na siya na harapin kung anuman ang mga pagsubok na kanyang makakasalamuha. Habang si Jacqueline naman ay kitang-kita kung gaano ka-excited ang kanyang anak na lalaki. Hindi niya nga rin mapigilan na mapangiti dahil sa inaakto ng kanyang anak. "Oh, ready ka na. Tara muna dito. Kumain ka muna ng agahan mo, darling. Yung lunchbox mo, okay na rin. Kunin mo na lang sa kusina." Bilin ng babae sa kanyang anak. Mabilis namang tumakbo ang bata papunta sa kusina. At nang makita niya ang lunchbox ay labis siyang nagpasalamat sa kanyang nanay na mayroon pang pabaon na isang mahigpit na yakap. Uminom na nga siya ng kanyang tipikal na iniinom na isang kape, kumain ng bacon at scrambled eggs, na kung saan ito ang pagkain na pinaka-paborito niya sa lahat. At pagkatapos ay nagmadali na siyang tumayo. Habang hinihintay ang kanyang mga magulang, naihatid siya sa kanyang panibagong paaralan. "Handa na ba ang lahat, anak?" Saad ng babae, habang tuwang-tuwa at pinagmamasdan ng kanyang anak. "Sigurado ako na magkakaroon ka ng maraming kaibigan dun at matututo ng napakaraming mga bagay." Dagdag pa nito, "Salamat po, mama. Sigurado din po ako na sobra ko pong mamahalin at magugustuhan yung panibagong school ko." Saad naman ng bata na halos mapatalon na sa sayang kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay narinig na nga nila ang pagbusina ng padre de pamilya. Naghihintay na ito sa loob ng sasakyan. "Tara na! Malilate na tayo. Pumasok na kayo dito." Mabilis na kinuha ng batang lalaki ang kanyang backpack na punong-puno ng mga bagong school supplies at nagmadali papunta sa pinto ng kanilang bahay. Excited na itong makalabas. Habang ang kanyang tatay naman na naghihintay sa sasakyan ay kumaway sa kanya ng masaya. "O anak, ready ka na. Isa itong napakalaking araw para sa iyo." Saad ng lalaking si Mylon sa kanyang anak nang nakangiti. Mabilis namang nakasakay ang kanyang mag-ina sa loob ng sasakyan at tuluyan nang nagmaneho ang tatlo papalayo. Isa lamang itong ordinaryong araw para sa pamilya. Sa kanilang biyahe papunta sa school ay hindi mapigilan ng batang lalaki. Nakausapin ang kanyang mga magulang. Sinasabi niya dito ang lahat ng kanyang mga inaasahan sa kung ano ang mangyayari sa unang araw niya sa paaralan. Iniisip ng batang si Thomas at tila ba ay nananaginip na siya na nakikilala niya na ang kanyang mga bagong kaklase at natututo na siya ng mga interesanteng bagay sa eskwelahan, kasabay ang paggawa niya ng mga extracurricular activities sa school. Nang sa wakas ay dumating na nga sila, ay huminga ng malalim ang batang si Thomas at buong kababaang loob ng umiti. Nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang nang makalabas na siya sa sasakyan. Ops, teka lang nak. Tara dito, bigyan mo muna kami ng yakap. Good luck, okay? Proud na proud kami sa iyo." Saad ng nanay niyang si Jacqueline. Ang kanyang mga mata ay mangyak-ngiyak na dahil sa emosyong nararamdaman niya. "Sigurado ako na magiging magaling ka. Anak kaya kita. Basta lagi ka lang maging matapang ha
At enjoyin mo lang lahat ng mga pagkakataon. Babalikan na lang kita mamaya pag pwede na ulit akong bumisita. Dagdag naman ng tatay niya sa kanya. Habang binibigyan ng bata ng isang mahigpit na yakap. Kaya naman, ang puso ng batang si Thomas ay napupuno ng pag-asa at kasiyahan. Pumasok na nga siya sa gate ng kanilang paaralan. Handa na siya na harapin ang unang araw sa kanyang bagong institusyon. Ngunit wala siyang ka-idea sa mga pagsubok na kanyang kakaharapin. Ang batang si Thomas ay nasa 16 na taong gulang pa lamang. Isa siyang Black American na punong-puno ng pangarap at pag-asa. Siya ay anak ni Mylon at Jacqueline, isang successful na mag-asawa na hindi naman bago para sa kanila ang mga kakaharaping pagsubok ng kanilang anak, lalong-lalo na sa lipunan na kanilang ginagalawan. Ang lalaking si Mylon ay isang successful businessman na nagtatrabaho sa real estate. Lumaki nga siya sa isang mapagkumbabang pamilya na matatagpuan naman sa Brooklyn. At pasalamat sa kanyang pagsusumikap at dedikasyon ay nakabuo nga siya ng isang solido at matayog na karera. At bilang isa rin siyang Black American ay alam niya ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga taong may kaparehan niyang kulay ng balat, lalong-lalo na sa mundo ng business. Pero determinado siya na magkaroon ng isang magandang kinabukasan para na rin sa kanyang anak, kay Jacqueline at sa kanyang nanay na isang ang dating tanyag na lawyer na kung saan ay specialize nito ang human rights at social issues. Ang nanay niya ay nagtrabaho ng walang kapaguran para mapromote ang ekwalidad at hustisya sa mga tao sa lipunan. Meron nga ring malalim na pag-intindi ang nanay niya sa mga balakid na kinakaharap ng mga taong may itim na balat sa ating lipunan. Silang magkasama ay nakagawa ng isang masaya at puno ng suporta na pamilya na kung saan ay handa silang lahat na tulungan ang batang si Thomas na maligpasan kung ano man ang mga pagsubok na kanyang kakaharapin sa kanyang paglalakbay. Alam nila na dahil sa pagkakaroon ng maitim na kulay ng balat ni Thomas ay makakaharap ito ng iba't ibang mga pagsubok na talaga namang hindi na maiiwasan sa kanilang mundo, lalong-lalo na sa paaralan. Kaya naman ilang beses din nalang pinag-usapan na kailangan nila na pagkatiwalaan ng bata dahil meron naman talaga itong taglay na abilidad at katalinuhan. Naniniwala ang kanyang mga magulang na sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng kalidad na edukasyon at isang masayang pamilya para kay Thomas ay makakatulong sila sa bata para makapag-develop ito ng confidence sa kanyang sarili at determinasyon na harapin kung may mga tao man na mangmamaliit sa kanya. At umaasa sila na sa pamamagitan nito ay magkakaroon din ng matagumpay na buhay ang bata. Para sa mga magulang ni Thomas ay talaga namang nakakatakot dahil ang paaralan na pinasukan ng kanilang anak ay dinodomina ng mga white Americans o mga pamilyang may mapuputing balat kung saan ang karamihan sa mga bata na ito ay may mayayamang pamilya. Kaya naman maituturing na elite school ang pinasukan ng bata. Pagpasok pa nga lamang ng bata sa gate ng kanilang paaralan ay agad na itong humanga sa kung gaano kaganda ang konstruksyon ng lugar. Hindi siya makapaniwala na sa ganito kaganda siyang paaralan mag-aaral. At sa mga pagkakataon nga na ito ay hindi niya suot ang kanyang uniforme dahil ito pa lamang ang kanyang unang araw sa klase. Hindi niya pa natatanggap ang uniforme na dapat niyang susuotin. Nakasuot lamang siya ng isang t-shirt at jeans. Nang dahil dito ay hindi mapigilang maramdaman ni Thomas na kakaiba siya kumpara sa ibang mga estudyante. Pero determinado na siyang harapin ang kahit na anong problemang makakaharap niya. At bago nga umalis ay sinabi ng kanyang mga magulang na, "Thomas, basta tandaan mo na huwag mong pepekein ang sarili mo. Maging masaya ka sana sa unang araw mo dito sa paaralan, anak." Binili na nila ang kanilang anak ng punong-puno ng pagmamahal habang merong ngiti sa kanilang mga muka. Malakas naman ang loob ng batang si Thomas na sumagot sa kanila sa pamamagitan ng isang tango at pagkatapos ay tinalikuran niya na ito. Isang malalim na paghinga para sa umagang iyon at nagpatuloy na siya sa paglalakad sa paaralan. Habang siya ay naglalakad ay napansin niya ng ibang mga estudyante ay nakatingin sa kanya at tila ba pinagbubulungan siya. Tinuturo pa nga ng mga ito ang kanyang suot na damit at nagsasabi ang mga ito ng mga masasakit na salita tungkol sa kanyang panlabas na anyo. "Tignan mo yung lalaking yun, ni hindi pa nakasuot ng uniforme.
saad ng isang babae habang nagtatawanan kasama ang kanyang mga kaibigan. Sino ba nagpapasok dyan yan? Alam niya ba na mandatory na magsuot ng tie dito? Pang-aasar pa ng isa pang batang lalaki. At sa kabila nga ng mga hindi magandang salita na sumalubong sa kanya, ay nagpatuloy lamang sa paglalakad ang batang si Thomas na kung saan ay taas noo siya at determinado na hindi siya madala ng mga salitang ito. Pinipilit niyang hindi ito ipasok sa kanyang ulo. Maging ang batang si Thomas kasi ay alam na makakaharap siya ng ganitong mga problema sa kanyang panibagong eskwelahan. Pero determinado siya na patunayan ang kanyang halaga at paghirapan ang kanyang magiging posisyon sa eskwelahan na ito. Sa patuloy pa ng kanyang paglalakad ay nakita na nga lamang ni Thomas na nasa hallway na siya na punong-puno ng mga estudyante na nag-uusap at naghahanda para sa kani-kanilang mga klase. Kahit na nakakaramdam si Thomas ng pagka-intimida, ay nagpatuloy pa rin siya. Hinanap niya ang kanyang classroom, maging ang oportunidad na pwedeng naghihintay lamang sa kanya. Buong tapang niya na hinarap ang mga kakaibang mga tingin sa kanya at talaga namang malisyosong mga salita ng iba niya pang mga klase. Pinapakita niya sa lahat na naririto siya para matuto at lumago bilang isang estudyante sa kabila ng mga pangahamak ng mga tao sa kanya. Ngunit sa patuloy niya pa ring paglalakad ay hindi niya alam na nakakabuo na pala siya ng isang problema sa kanilang paaralan. Ang kanilang principal kasi na si Becky at ang counselor niya si Clovis ay pinapanood pala siya mula sa malayo. Hindi nila maintindihan kung bakit may hindi kilalang bata ang hindi nakasuot ng uniforme at talaga namang naiiba mula sa ibang mga estudyante ang naroroon sa kanilang school. Kilala mo ba yung batang yun, Clovis? Tanong ng principal na si Becky. Hindi nga, mami. Ngayon ko lang din siya nakita dito. At hindi rin siya nakasuot ng school uniform. Bakit kaya? Saad ng counselor na si Clovis. At mararamdaman na naiintriga rin ito kung bakit ganito ang kasuotan ng bata. Dahil obvious naman, ngayon lamang nila nakita ang mukha ng batang ito sa loob ng paaralang iyon. Baka naliligaw lang yung batang yan. Dagdag pa ng principal. Kaya naman napagdesisyonan ng dalawa na lapitan ang batang lalaki upang mas maintindihan pa nila kung ano nga bang nangyari. Nang malapitan nga nila ito, ay merong masungit na tono si Becky habang kinakausap ang bata. Sino ka at anong ginagawa mo dito, bata? Tulad ng inaasahan ay labis na nasorpresa ang batang si Thomas dahil sa biglang paglapit sa kanya ng principal. Mautal-utal siya na nagsalita. Ako po si Thomas at ngayon po yung unang araw ko po sa paaralang ito. Hindi ko pa po kasi natatanggap po yung uniform ko kaya po ito po muna yung sinuot ko. Nagkatinginan ng principal at counselor sa isa't isa at natawa na para bang hindi sila naniniwala sa kung ano ang sinasabi ng bata. Niloloko mo ba kami? Niloloko mo kami, no? Isa itong elite na paaralan. Hindi kami tumatanggap ng mga estudyanteng katulad mo dito. Saad ng counselor na si Clovis na tila ba diring-diri sa bata. Oo nga, tama yung sinasabi ni sir. Tignan mo naman yung itsura mo. Siguro nagkaroon lang ng pagkakamali sa sistema. Pagdagdag naman ng mapanlait na principal habang tinitignan ng kaawa-awang si Thomas pababa. Habang si Thomas naman ay naguguluhan at napapahiya na rin sa parehang pagkakataon. Sinubukan pa nitong magpaliwanag. Pero po, yung mga magulang ko po ay naglagay sa akin sa school na to. Sinabi po nila na dito po ako mag-aaral. Siguro nagkamali lang sila, bata. Yung eskwelahan nito ay para lang sa mga high class na estudyante. At tignan mo naman itsura mo. Malinaw naman na hindi ka maituturing na high class. Pangbabastos pa sa kanya ng counselor. Tignan mo nga, mas mukha ka pang bata sa kalsada kaysa estudyante dito sa eskwelahan na to. Hindi ka nararapat dito. Tignan mo nga yung sarili mo, bata. Dagdag pa ni Becky na talaga namang pinapahiya ang bata. At sa mga pagkakataon na ito, may mga estudyante na ang napapadaan at naririnig ang kanilang pag-uusap na kung saan ay nagsimula na nga silang magtipon sa paligid ng batang si Thomas. Naku-curious sila sa kung ano bang nangyayari. Habang ang batang si Thomas naman ay sobra nang napapahiya at mayroon ng mga luha sa kanyang mga mata.
sinubukan niya pang depensa ng kanyang sarili. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Ito po talaga yung school ko. Yung mga magulang ko po ay si Mylon at Jacqueline at binayaran na po nila yung tuition ko para po dito. Patuloy niya pang pagpapaliwanag hanggang sa nawalan na nga siya ng pag-asa. Hindi nga rin pinansin ng principal at ng counselor ang mga sinasabi ni Thomas at napagdesisyonan na lamang nila na i-kick out ito sa kanilang paaralan ng mabilisan. Wala kaming pakialam kung sino yung mga magulang mo, bata. Hindi ka nararapat dito. Tara na, sasamahan kita palabas. At sisiguraduhin ko na hindi ka na makakabalik dito. Dagdag pa ng mapanlait na principal habang mahigpit na hinahablot sa braso ang kawawang bata. Sinubukan pa nitong manlaban pero hindi nga siya nagtagumpay. Pakiusap, bitawan mo ako. Tatawagan ko na lang si Daddy. Ipapaliwanag niya sa iyo ang lahat. Ngunit hindi na siya pinapakinggan ng dalawa at tinulungan na nga rin ni Clovis ang principal. Hinablot niya ito sa kabilang kamay at halos ipatapon sa labas ng gate ng bahay. Di mo ba nakikita? Wala ni isa sa mga eskwelahan na to ang may gusto sa'yo. Gumising ka nga! Sigaw ng galit na lalaki habang nasa labas sila ng school. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, habang kinakaladkad ang bata papalabas ng eskwelahan, may mga disenteng estudyante ang nagsimulang magprotesta laban sa hindi makatuwirang ginagawa ng kanilang mga teacher. Hindi to tama. Hindi niyo man siya binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag yung sarili niya. Sigaw ng isang batang babae. Oo nga, nagiging unfair kayo. Sad pa ng isang estudyante. Lahat sila ay malinaw na nadidismaya sa pag-uugaling pinapakita ng kanilang mga guro. Ngunit tila ba wala ng puso ang principal at counselor dahil hindi nga rin nila pinansin ang pagpoprotesta ng mga estudyante at patuloy lamang nilang kinakaladkad palabas ang batang si Thomas. Habang namumula naman na ang mukha ni Thomas dahil hiyang-hiya na siya sa ginagawa sa kanya. Patuloy ang pagtulo ng mga luwa sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay sobra na siyang inalapusta at tinapaktapakan ng kanyang pagkatao. Pakiusap naman po, bitawan niyo na po ako. Estudyante po talaga ako dito. Estudyante po ako. Pagpupumilit ng kaawa-awang bata. At ito na nga ang huling pagkakataon niya ng pagmamakaawa. Bata, hindi mo kami maloloko. Hindi ka nga nararapat sa elite na eskwelahan na to. Private school to at puro mayayaman lang ang pumupunta dito. At nakikita mo ba yung kutis mo? Di ba may eskwelahan naman na para sa mga taong katulad mo? Ngayon umalis ka na at wag ka nang bumalik. Saad ng talaga namang napakatanga at ignoranteng lalaki habang patuloy ang pagkaladkad niya sa kaawa-awang si Thomas at tinulak niya nga ito palabas ng kanilang school gate. Samantala ang principal naman ay sobrang nasiyahan sa kanyang nakita at nang tuluyan na ngang nasa labas na ng gate ng eskwelahan ang batang si Thomas ay pinagsarhan niya na ito habang tinititigan ng bata na merong sarcastic na ngiti sa kanyang muka. Pero talaga namang hindi nila inaasahan kung ano ang mga susunod na mangyayari. Habang nasa labas si Thomas at nakitang sinara at pinadlock ang gate sa kanyang harapan, pakiramdam niya ay pinagsakluban na siya ng langit at lupa. Labis na nadurog ang kanyang puso. Nilabas ng kaawa-awang bata ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang mga magulang. Kinuwento nito sa kanila ang lahat ng mga nangyari. Ano, Thomas? Anong ginawa nila sa'yo? Hindi ako makapaniwala. Saad ng nanggagaliiting nanay niya habang sumisigaw ito sa galit. Habang ang tatay niya naman na si Mylon ay mabilis na umalis sa kanyang appointment nang marinig nito ang nangyari. At pagkatapos ay mabilis siyang nagmaneho papunta sa eskwelahan para maliwanagan ang sitwasyon ng kanyang anak. Isang nakakagulat na revelasyon ang baon ng lalaking si Mylon para sa dalawang walang pusong nang hamak at namahiya sa batang si Thomas dahil hindi nila alam na si Mylon pala ang panibagong nagmamay-ari na ng kanilang institusyon. Ngunit hindi pa nga siya nakakagawa ng isang official visit dahil sa kakulangan sa oras. Ang revelasyon na ito ay talaga namang hindi kakayanin ni Becky at Clovis at malalagay sila sa lugar na dapat lamang nilang paglagyan. Hindi nga nagtagal ay nakarating na ang mga magulang ni Thomas sa paaralan at mabilis na niyakap ang kanilang anak.
Okay ka lang ba anak? Tanong ng nag-aalalang nanay na mayroong mga luha sa kanyang mata nang makita niya ang kaawa-awang sinapit ng kanyang anak na kung saan ay naabutan niya itong nakayoko, malungkot at umiiyak habang tila ba inalapusta ito ng mundo. O Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo? Saad ng babae habang nakatingin sa kanyang asawa. Mabilis ang pagtulo ng kanyang mga luha at sa mga pagkakataon nga na iyon ay nagising na nga rin ang batang si Thomas dahil tila ba napagod ang buong kaluluwa nito dahil sa kanyang naranasan. Ang batang kanina lamang ay sobrang saya at excited sa paaralan na papasukan niya. Ngayon ay umiiyak na at mayroong mabigat na puso. Pinahiya at inalapusta siya. Ngunit determinado naman ang mga magulang niya na resolbahin ang sitwasyon at protektahan ang kanilang anak. Kaya naman mabilis na lumapit ang mag-asawa sa may gate at maya-maya pa ay napansin na nga sila ng school principal na namahiya sa batang si Thomas. Sa kabila ng magandang kasuotan ng mag-asawang si Mylon at Jacqueline, ang principal at counselor ay tinignan pa rin sila na para bang nandidiri ito sa kanila. Wala itong kamalay-malay kung ano ang susunod niyang sasapitin. Ang dalawang mga kontrabida ay nilapitan ang magulang ng bata. At katulad ng umpisa, ang unang nagsalita ay ang principal na si Becky na mayroong nang mamaliit na tono. Sino kayo? At anong ginagawa niyo dito? Habang si Milo naman na mayroong malamig na ekspresyon sa kanyang muka ay agad na sumagot. Ako si Mylon at ito ang asawa ko, si Jacqueline. Kami ang mga magulang ni Thomas. Pumunta kami dito para sana resolbahin yung problema na nangyari. Sa anak namin, kani-kanina lang. Nagkatinginan nga ang principal at ang counselor pero pinanatili pa rin naman nila ang kanilang mapangmaliit na ekspresyon. Wala silang ka-idea kung sino ang mga taong kaharap nila. So kayo yung mga magulang ng bata na sinubukang pumasok sa eskwelahan namin. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, wala kayong lugar dito. Pangmamaliit pa ng counselor sa kanila. Hindi nito napagtatanto kung gaano nga ba siya kamali. Habang si Jacqueline naman na kanina pa galit na galit ay bigla nang nagsalita. Bakit niyo tinrato ng ganun yung anak namin? Isa siyang estudyante sa school na to pero pinahiya niyo siya at pinatapon pa sa labas. Ni hindi niyo man lang pinakinggan kung ano yung paliwanag niya. Wala ba kayong mga puso? Bakit ganito kayo magtrato ng isang bata? Bakit ganun yung pamamaraan ninyo? Sinisigurado ko sa inyong dalawa. Pagbabayaran niyo to. At pagkatapos ay tumingin ang babae sa kanyang asawa. Mahal, gusto ko na palayasin mo sila dito. At dito ay nagsimula ng magpaliwanag ang walang pusong principal. Pero ngayon ay nanginginig na ang kanyang boses. Naintriga siya sa sinabi ng magulang ng bata sa kanya. At dito ay paunti-unti niya nang napagtatanto na baka nga ay nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Pero pasensya na kayo, sinubukan lang naman namin na isagawa yung mga kinikailangan naming preventive measure para protektahan yung integridad ng aming institusyon. Protektahan yung integridad? Napataas na rin ang boses ng lalaking si Mylon. Tuluyan na nga rin itong nawala ng pasensya. Pinahiya niyo yung anak namin. Hindi kayo nagpakita ng parehong hustisya. Ngayon, makinig kayong mabuti sa sasabihin ko kasi ngayon ko lang to sasabihin. Ako si Mylon Lancaster, ang panibagong may-ari ng school na to. At kayong dalawa ngayon, you are fired. Umalingaw ang katahimikan sa lugar nang marinig nila ito. Nanlaki ang mga mata ni Becky at Clovis. At dito ay nagsimula silang mamutla. Ang revelasyon na ito ay mabilis na nagpatibok sa kanilang mga puso. Halos manginig rin ang kanilang mga hita. Kaya naman mabilis nilang pinagbuksan ang mga magulang ni Thomas. At doon ay unti-unti nilang napagtatanto ang mga bagay. Si Mylon ay nagmula sa Lancaster Agency. At dito ay naalala nila na ang paaralan nga nila ay binili ng isang real estate agency. Mr. Lancaster, kayo po pala yan. Pasensya na po kayo. Pasensya. Pero hindi na napagpatuloy pa ng babae ang kanyang pagsasalita. Shut up, kadiri ka. Ang pinakahuling bagay na gusto ko sa paaralang ito ay yung mga racist na taong katulad mo. Sigaw ng galit na tatay. Lahat ng ito ay nasaksihan nga ng mga estudyante
at iba pang mga empleyadong malapit sa eksena. Lahat sila ay sobra ding nagulat. At dito ay nagpatuloy pa sa pagsasalita ang nanay na si Jacqueline. "Trinato mo yung anak namin na parang isang hayop. Tapos, pinahiya niyo siya. Dahil saan? Sa panlabas ng anyo? Hindi niyo nirespeto ang karapatan na meron siya. Lalo na sa karapatan niya dito sa school. Bilang mga teachers, ba't hindi kayo nag-promote ng equality at respeto? Nakakahiya kayo." Habang kinokompronta nga ng lalaking si Mylon at ni Jacqueline ang principal at counselor, nanatili lamang ang batang si Thomas sa tabi ng kanyang mga magulang. Maging siya ay halos nanginginig rin sa sitwasyong kanyang kinisangkutan. Nagpalingali nga siya sa paligid at dito ay nakita niya ang tingin sa kanya ng mga bata na puno ng paganga. Tila ba ay sinusuportahan nilang lahat ang batang si Thomas dahil sa kanyang naranasan. Maya-maya pa ang businessman na si Mylon ay tinitigan ng matalim ang dalawa at nagpatuloy. "As of today, Becky and Clovis. Oo, alam ko yung mga pangalan nyo by the way dahil mga empleyado ko kayo. Pero ngayon, you are no longer part of this school. Nagpakita kayo ng nakakadiring pamamaraan ng pagtuturo sa mga bata. At sapat na yun para tanggalin ko kayo. I will not tolerate those kind of behavior in this institution." Dagdag pa nito, talaga namang ang atmosphere sa lugar na iyon ay punong-puno ng tensyon. Lahat ng naroroon ay tila ba pinipigilan ng kanilang mga paghinga. Naghihintay sa magiging reaksyon ng dalawang opisyal. "No sir, pakiusap po." Ngayon ay nagmamakaawa na ang kanina lamang na mayayabang na mga teacher. Pero sa pagkakataong ito, sila naman ang napapahiya. At sila naman ang walang masabi. Napaluhod na lamang silang dalawa at ibinaba ang kanilang mga ulo habang nakapikit pa ang kanilang mga mata. Hindi nga nila magawang harapin pa ang pamilya. "Pakiusap po, please. We're so sorry sa nagawa namin. Hindi po namin alam. Hindi po namin alam na estudyante talaga siya dito." Nagsalita naman si Jacqueline na merong mahabagi na tono. "Maasa kami na matututo kayo sa pagkakamali niyong to. At sana makapag-reflect kayo sa kung gaano ba kaimportante ang pagtrato ng tama para sa lahat. Lahat tayo, kinikilangan ng ekwalidad at respeto. Everyone deserves a chance, regardless of what they look like o kung nasaan man sila nanggaling." At nang sabihin nga ito ni Jacqueline, lahat ng mga tao sa eksena ay nagsimula ng magpalakpakan dahil sa pinakitang klas ng mga magulang ng batang si Thomas na buong tapang na hinarap ang kawalan ng hustisya at pangahamak sa kanilang pamilya. Maging ang batang si Thomas nga ay humanga sa kanyang mga magulang at niyakap ang mga ito. Pakiramdam niya ay protektado siya at puno siya ng pagmamahal. Ngunit ang dalawa nating mga kontrabida ay patuloy pa rin nagmamakaawa para sa kanilang trabaho. "Mr. Mylon, pakiusap po, maawa po kayo. Matagal na po kaming nagtatrabaho dito, hindi na po mabilang ang mga taon at hindi na po namin kayang maghanap pa ng ibang trabaho." Lumapit ang businessman sa dalawa at nagsalita. "Sige, papayag ako. Pero yung anak ko ang magdidesisyon kung mananatili ba kayo dito o hindi." Hindi sila makapaniwala sa sinabi ng businessman na si Mylon. Nanlaki ang kanilang mga mata at tinitigan si Thomas. Hindi nga sila makabuo ng mga salita na pwedeng sabihin sa bata. "Oh, anong ginagawa niyo? Gusto niyong ipahiya ulit yung anak ko? Bakit hindi niyo sabihin sa kanya yung mga sinabi niyo kanina?" Mga hipokrito. Pandidiring wika ng nanay na si Jacqueline at pagkatapos ay niyakap ang kanyang anak. Maya-maya pa, ang principal ay lumunok ng malakas at merong nanginginig na boses na nagmakaawa. "Anak, maawa ka naman sa akin no. Diba mabuting bata ka naman? Sabihin mo naman sa papa mo na hindi naman namin sinasadya yun para makapag-stay pa kami dito. Pakiusap." Nalapitan sila ng batang si Thomas. Lahat ng mga tao na naroroon ay hindi na halos humihinga. Lahat sila ay naghihintay sa kung ano ang magiging sagot ng batang si Thomas. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Ano kaya ang kanyang magiging desisyon? Lahat ng mga tao roon ay gusto na itong malaman. Tinitigan ng maigi ni Thomas ang principal at nagsalita. "Opo, isa po akong mabuting bata." At nang sabihin ito ni Thomas ay tila ba
nakaluwag na ng bahagya ang dalawa nating kontrabida. Ngunit bigla silang napuno ng takot nang magpatuloy sa pagsasalita si Thomas. Pero patas din po ako. Ang pinakita niyo po sa akin na pangmamahiya at walang hustisya, hindi ko po pwedeng itolerate, lalong-lalo na para sa pamilya ko. Nandito po ako sa paaralan ng tatay ko. Wala pong ipapahiya dito at hindi mapaparusahan na para bang walang nangyari. Nang sabihin nito ni Thomas ay nagpalakpakan na naman ang mga tao na nasa lugar at sila ay nagsigawan na punong-puno ng kaligayahan. Tuluyan ngang nasasante na sa trabaho ang dalawang ignoranteng empleyado at wala nang ang naging balita sa kanila simula noong araw na iyon. Nang maresolba na ang sitwasyon, dinala ni Mylon at Jacqueline ang batang si Thomas papunta sa classroom nito na kung saan ay nakatanggap nga ito ng masayang papuri at pagbati sa kanyang mga kaklase. Ang mga bata na ngayon ay alam na kung ano ang nangyari ay nagpakita ng empatya at pagkaawa para sa kanilang panibagong kaibigan. At simula noong araw na iyon, ang kanilang school ay nagkaroon ng talaga namang napakalaking pagbabago. Bilang panibagong nagmamay-ari ng paaralan, ang businessman na si Mylon ay nagpa-implement ng mga pulisiya sa kanyang paaralan para maiwasan na ang pangahamak sa mga bata base lamang sa kanilang panlabas na itsura o kulay ng balat. Sinigurado niya na ang lahat ng mga estudyante na papasok sa kanyang paaralan ay matatanggap at makakakuha ng respeto para sa lahat. Kaya para sa iyo, kung pinahiya ang anak mo sa eskwelahan na pinapasukan niya dahil lamang sa panlabas nitong anyo, ano kaya ang gagawin mo? I-comment mo naman yan sa baba. Huwag mo na nga rin kalimutang mag-iwan ng like at pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya.